Kung dati ay palihim lamang na inaagaw ng China ang mga isla ng Pilipinas sa West Philippine Sea at sa katatayuan ng mga facility at base militar, ibahin mo na ngayon. Dahil sa bagong investigasyon ng PCG o Philippine Coast Guard, namataan nila ang mga barko at vessels ng Chinese Navy sa Sabina Shoal na sobrang lapit lamang sa Palawan. Ito ay pagpapakita na tila may ginagawa na namang kababalaghan itong China sa mga isla na ating sakop. Ito ang ating aalamin sa bidyong ito. Nagpahayag ng determinasyon ang Pilipinas na pigilan ang anumang potensyal na aktibidad sa reclamation ng China sa South China Sea o kung tawagin natin na West Philippine Sea particular sa Sabina Shoal. Paano ba naman kasi ito ang panibagong target ng China sa kanilang masamang balak na tayuan ng pasilidad ang isla? Bilang pagtugon sa mga ulat ng small-scale reclamation efforts sa Sabina Shoal, pinataas ng Philippine Coast Guard, PCG, ang presensya nito sa lugar upang subaybayan at pigilan ang mga hindi autorisadong pagbabago sa mga maritime features. Kaya naman, dali-dali nilang ipinaglayag ang BRB Teresa Magbanua upang maging bantay sa Sabina Shoal. Lubha naman itong kinondena ng Pilipinas at sinabing hindi na makatarungan ang ginagawa ng China. Harapan na raw na hinaharas nito ang ating mga tauhan sa karagatan ng West Philippine Sea. Pagkatapos ay magtatayo pa ng mga base militar. Binigyang diin ni Commodore J. Tariela, ang tagapagsalita ng PCG, ang pagkatuklas ng mga patay at durog na coral piles sa Sabina Shoal, nakilala sa Pilipinas bilang Escoda Shoal, na nagpapahiwatig ng mga pagbabago sa natural na kapaligiran. Ibig sabihin, sinisimulan na nga ng China ang reclamation dito. Pero syempre, tulad ng dati, hindi aamin itong China at sasabihin na naman na sa kanila ang isla. Ang pag-aalala sa mga potensyal na aktibidad ng reclamation ng China ay pinapakita ang mga pagsisikap ng Maynila na pangalagaan ang mga teritorial na tubig nito at maiwasan ang mga hindi autorisadong pagbabago sa marine landscape na maaaring ikompromiso ang pambansang seguridad at integridad ng kapaligiran. Maari kasing masira ang bahura at mga lamang dagat sa Sabina Shoal. Maganda ang karagatang ito at sagana sa natural resources, kaya nakakalungkot na masira ito dahil sa kagagawa ng China. Ang pangako ng PCG na mapanatili ang presensya sa rehiyon ay naglalayong kontrahin ang anumang pagtatangka ng China na magsagawa ng matagumpay na mga aktibidad sa reclamation sa Sabina Shoal. Ganito rin ang naging diskarte noon ng China sa Spratlys Island, biglang magtatayo ng mga base militar at facilities at sasabihin na sa kanila ang isla. Gagawa ng mga artificial na isla upang pakinabangan ang sakop na karagatan. Napakaganda kasi ng lokasyon ng Sabina Shoal na matatagpuan malapit sa coastline ng Palawan. Subalit hindi lang ito ang dahilan bakit mahalaga ang Sabina Shoal, dahil ito rin ang nagsisilbing critical na resupply point para sa mga puwersa ng Pilipinas sa Second Thomas Shoal. Ang tumitinding tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas ay mas lalong maging mainit noong ipinakita ang mga komprontasyon sa dagat na kinasasangkutan ng China Coast Guard, CCG, at mga maritime vessel ng Pilipinas sa panahon ng resupply mission sa Second Thomas Shoal. Binomba ng water cannon ang ating mga tropa upang hindi ito makapagpadala ng mga supplies na kakailanganin sana ng mga nagbabantay sa BRB Sierra Madre. At alam mo ang masakit dito, sa atin ang sakop ng karagatang iyon, pero tayo pa ang tila nagmamakaawa sa China para padaanin. Tayo pa ang nahaharas sa mismong sakop ng ating teritoryo. Ang mga insidente ng pagrampa at pagpapaputok ng water cannon ng CCG o Chinese Coast Guard laban sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas ay nagpalala ng diplomatikong tensyon na humahantong sa magkaparehong akusasyon at hamon sa paghahanap ng resolusyon sa patuloy na tunggalian sa dagat at mga hamon sa seguridad sa rehiyon. Kamakailan ay inihayag ng Pilipinas ang paglulunsad ng opisyal na investigasyon sa mga paratang ng disinformation campaign na nauugnay sa mga alitan sa South China Sea o West Philippines Sea.
partikular na kinasasangkutan ng mga kawani ng Embahada ng China sa Maynila. Ang investigasyon ay nagpapakita sa isang recording ng Embahada ng China na sinasabing nakuhanan ang pag-uusap sa pagitan ng hindi kilalang Chinese diplomat at Philippine Vice Adim, Alberto Carlos, tungkol sa mga tensyon sa Second Thomas Shoal. Ang recording na inilabas ng China ay para ipakita ang isang usapan o kasunduan ng dalawang bansa at para pagtibayin ang kanilang pag-aangkin ng mga isla. Dahil dito, iniimbestigahan na rin ng ating gobyerno ang sinasabing recording video ng kasunduan at kung mapatunayan nga ito ay tiyak mapapanagot ang mga may sala. Nanawagan si National Security Advisor, NSA, Chief Eduardo Año para sa pagpapatalsik sa mga kawani ng Embahada ng China na inakusahan ng pag-record ng isang pag-uusap sa telepono na binanggit ang mga posibleng paglabag sa mga batas ng Pilipinas. Ang panawagang ito para sa aksyon ay sumasalamin sa pangako ng gobyerno ng Pilipinas na itaguyod ang mga legal na pamantayan at pangalagaan ang mga interes ng pambansang seguridad sa harap ng mga sinasabing paglabag ng mga opisyal na diplomatiko. Isa raw, kawalang-galang ang pangingialam ng Embahada ng China sa mga usapan at kailangan daw itong aksyonan agad. Pinagtibay ng Department of Foreign Affairs ang pangako nito sa pagsisiyasat ng mga ulat ng mga ilegal na aktibidad at pagsasagawa ng mga naaangkop na hakbang alinsunod sa mga umiiral na batas at regulasyon upang matugunan ang anumang mga paglabag sa batas ng karagatan. Ang maagap na tugon ng gobyerno ng Pilipinas sa mga paratang ay nagpapahiwatig ng pangako sa transparency, accountability at pagsunod sa mga legal na protokol sa pagtugon sa mga alalahanin na may kaugnayan sa diplomatikong pag-uugali at pagsunod sa mga pambansang batas. Subalit tila matigas pa rin ang China at hindi ititigil ang ginagawa nito sa Sabina Shoal, kaya nakaabang na ang BRB Teresa Magbanua para maging defense force ng Pilipinas kung sakali nga magtayo ang China ng mga artificial na isla. Ang National Security Council NSC ng Pilipinas sa pangunguna ni Chief Eduardo Año ay nag-utos ng paglalayag at paglalagay ng mga presensya ng ating barko sa mga lokasyon sa loob ng 200 nautical mile economic zone ng Palawan papunta sa Sabina Shoal bilang tugon sa tumitinding tensyon sa Beijing. Ayon kay Jonathan Malaya, ang tagapagsalita ng NSC, ang pinaigting na bantay sa mga lokasyong ito ay nagpapahiwatig ng determinasyon ng Pilipinas na pigilan ang anumang aktibidad na maaring makapinsala sa kapaligiran ng dagat o humantong sa hindi autorisadong pagpapatayo ng mga pasilidad at pagkasira ng mga coral reefs. Ang direktiba ay naglalayong igiit ang mga karapatan at responsibilidad ng Pilipinas sa loob ng Exclusive Economic Zone. Masyado na rin kasing malawak ang pag-aangkin ng teritoryo ng China sa South China Sea, kabilang ang mga pinagtatalunang lugar na inaangkin ng maraming bansa sa Timog Silangang Asya. At kung atin uling babalikan noong 2016, ang Permanent Court of Arbitration ay nagpasya na ibigay sa Pilipinas ang mga claim sa karapatan sa mga isla na sakop sa South China Sea o West Philippines Sea. Subalit ito ay binaliwala ng China at parang tinawanan lang ang desisyon ng arbitration. Ang Sabina Shoal ay ang mahalaga sa Pilipinas at hindi na nito hahayaan na pati ang isla ay makuha pa ng China dahil ito ang tagpuan ng mga sasakyan na nagsusuplay ng tropa ng Pilipinas na nakaistasyon sa isang grounded na barkong pandigma na BRB Sierra Madre sa Second Thomas Shoal. Binigyang diin ni Commodore J. Tariela ang hindi natitinag na pangako ng gobyerno ng Pilipinas sa pagpapanatili ng sustained presence sa Escoda Shoal upang subaybayan at idokumento ang mga umano'y ilegal na aktibidad ng China habang pinangangalagaan ang soberanya ng teritoryo ng Pilipinas. Ang desisyon na pahabain ang presensya ay naglalayong kontrahin ang pagpasok ng mga Tsino sa karagatan ng Pilipinas at pigilan ang anumang hindi autorisadong aksyon na maaaring makakompromiso sa pambansang interes at seguridad sa dagat sa West Philippine Sea. Binigyang diin ni Tariela ang kahalagahan ng pagkakaisa at pagbabantay sa pagtugon
sa mga hamon na idinulot ng mapanindigang aktibidad ng China at pagsusulong ng mga pag-aangkin sa teritoryo sa rehiyon. Sa huli ang patuloy na presensya ng Philippine Coast Guard sa Escoda Shoal, na kilala rin bilang Sabina Shoal, ay nagsisilbing pagpigil sa mga potensyal na aktibidad sa reclamation. Ang pangako sa pagsubaybay sa lugar na matatagpuan sa mahigit 120 nautical miles mula sa lalawigan ng Palawan ay nagpapakita ng matibay na paninindigan ng Pilipinas sa pangangalaga sa mga teritoryong pandagat nito at pagtiyak ng pagsunod sa mga internasyonal na batas at regulasyon sa pagpapanatili ng seguridad at pangangalaga sa kapaligiran sa South China Sea. Gayunpaman, ang standoff sa pagitan ng Pilipinas at China ay sobrang komplikado at mapanganib para sa dalawang bansa. Isang maling galaw lang kasi ay maaaring humantong sa kaguluhan o kapag lumala ay baka humantong pa sa digmaan. Ang mga agresibo na hakbang ng China ay magpapatuloy, subalit hindi rin naman basta-basta magpapadaig ang ating gobyerno at ginagawa ang makakaya nito upang makatulong at magbigay suporta sa ating mga tauhan sa West Philippines Sea.